Zia Rich Sunday Update. 3 minuto na lang po bago mag-alas 5 ng umaga. Magandang umaga kay Sir Mario Verania Jr. Watching from Linville, Diamond Gatid, Santa Cruz, Laguna. Magandang umaga, sir. At magandang umaga din po kay Rogelio Rojas. At sa mga nakatutok pa po dyan sa ating Facebook at YouTube Live, mamaya-maya po ay papasadahan pa rin natin yan. Yan po mga nagko-comment. Huwag po kayong mag-alala dahil babasahin po namin yan ni partner. Pero sa ngayon, dako pa rin po tayo sa mga balitang tinutukan dito sa DZRH. Dumako naman po tayo sa probinsya. Dahil patay ang isang dalagita matapos malunod sa Zamboanga City kahapon. Ayon sa investigasyon, kasama ng biktima ang 5 pang individual na nagtatampisaw sa river nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Dahil dito rumagasa ang tubig mula sa kabundukan pababa sa naturang ilog. Agad na nakalikas ang isang natumbang puno ang 5 pero ang biktima ay tinangay na ng malakas na agos ng tubig. Natagpuan na lamang ang katawan ng biktima malapit sa isang tulay sa Tumaga River, ilang kilometro mula sa naturang ilog. Arestado ang isang barangay chairman sa Victoria City, Negros Occidental dahil sa iligal na pag-aari nito ng mga armas at isang granada. Kinilala ang sospek sa pangalang Gar mula sa hacienda na Sipunan Barangay 12. Na-recover sa kanya ang isang caliber .22 revolver na may 6 na bala, 63 caliber .22 ammunition at isang hand grenade. Ayon sa mga otoridad, walang license to own and possess firearm at permit to carry firearm outside residence ang sospek. Hawak ngayon ng sospek ng Victoria's Component City Police Station. Nahuli ng mga otoridad ang isang Chinese national sa Negros Oriental na isang most wanted sa Calabarzon. Ayon kay Police Captain Stephen Jaynard Polinara, spokesperson ng Negros Oriental Police Provincial Office, kinilala ang suspect sa alias na Shi, isang 34 years old na babaeng Chinese national. Dati umanong empleyado ng isang pogo ang suspect at patungo sana ito sa Dapitan City sa Zamboanga del Norte. Sa ngayon, hawak pa ng Dumaguete City Police ang suspect habang hinihintay ang arrest warrant mula sa Korte sa Luzon. Sugatan ng 2 sundalo at 3 sibilyan matapos hagisan ng granada ang isang military convoy ng mga hindi pa nakikilalang salarin na sakay ng motorsiklo sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur nitong Sabado po yan ng umaga. Kinilala ang mga sugatang sundalo na sina Corporal Jesse J. Bulanay at Corporal Arnel Calapan ng Army 2nd Scout Ranger Battalion. Ayon sa pulisya, nadamay ang mga sibilyan na sakay ng isang tricycle nang sumabog ang granada sa barangay Mother Poblacion. Batay sa investigasyon, papunta sana sa Isulan, Sultan Kudarat ang convoy ng 2 military truck para sa isang routine mission nang mangyari ang pag-atake. Na-recover naman ng mga otoridad ang safety lever ng granada na pinangyarihan ng insidente at naglatag ng mga checkpoint upang matunto ng mga sospek. Ayon sa 6th Infantry Division ng Philippine Army, posibleng mga miyembro ng lokal na teroristang grupong Daula Islamia ang nasa likod ng pag-atake. Samantala, sinampahan na ng kasong robbery with homicide ang 2 sa 4 na suspect sa pagpatay sa American Marine biologist na si Kent Edward Carpenter. Kinilala ng mga otoridad ang mga suspect o ang mga kinasuhan na sina Mark Bukog at Jal Filipinas. Inihain ang reklamo nitong Biyernes sa Office of the Provincial Prosecutor sa Dumaguete City, 5 araw matapos mapatay si Carpenter sa kanyang bahay sa Barangay Ahong, Sibulan, Negros Oriental. Ayon sa investigasyon, si Bukog umano ang bumaril kay Carpenter habang si Filipinas naman ang umano'y ng halay sa Filipina partner ng biktima. Samantala, sumuko na rin sa mga otoridad ang 2 pang suspect na umano'y nagsilbing lookout sa krimen.
Pinayuhan ng National Irrigation Administration o NIA ang mga magsasaka sa Kalinga na pansamantalang itigil ang pagtatanim ng palay dahil sa patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Chico River. Ayon sa NIA, apektado ang mga magsasaka sa ilang barangay sa Tabuk at Pinukpuk, Kalinga. Gayon din sa mga bayan ng Quezon at Malig sa Isabela na umaasa sa Upper Chico River Irrigation System. Sinabi ng ahensya na dulot ng matagal na tagtuyot at epekto ng El Nino ang pagbaba ng tubig sa ilog na nagbabanta sa supply ng irigasyon para sa mga palayan. Nagbabala ang NIA na maaaring mauwi sa pagkasira ng pananim at pagkalugi ang pagtatanim ng palay sa kasalukuyang kondisyon. Nanawagan din ang NIA sa publiko na magtipid sa paggamit ng tubig habang patuloy itong nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at Irrigators Association upang matiyak ang patas na distribusyon ng supply ng tubig para sa mga irigasyon. Samantala, 4 na katao ang nasawi sa magkakahiwalay na aksidente sa kalsada sa Pangasinan at Pampanga sa nakalipas na 2 araw. Sa Pozo Rubio, Pangasinan, namatay ang isang 68 years old na babae matapos mabangga ng isang Toyota Innova noong Biyernes ng gabi. Sa Manawag naman, nasawi ang isang motorcycle rider matapos bumangga ang kanyang motorsiklo sa isang barangay o sa barangay Cabanbanana bago magmadaling araw nitong Sabado. Samantala sa San Luis, Pampanga naman, 2 ang nasawi nang bumangga ang kanilang motorsiklong sinasakyan sa isang bakal na signage sa barangay Santa Lucia bandang 3:00 ng madaling araw. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon sa mga nangyaring insidente. Dako naman tayo sa bayan ng Coronadal City dahil mahigit 3 toneladang undocumented na meat products ang nasamsam ng National Meat Inspection Service o NMIS sa Coronadal City. Ayon sa NMIS, nadiskubre ang kargamento matapos makatanggap ng impormasyon tungkol sa umunoy iligal na pagbiyahe ng imported na karne. Sa inspeksyon, natuklasang nakasakay ang mga frozen meat products sa isang delivery van na nakarehistro para sa prutas at gulay at hindi na sa refrigerated vehicle na angkop sa pagdadala ng karne. Hindi rin nakapagpakita ang may-ari ng kargamento ng mga kinakailangang dokumento kabilang ang Certificate of Meat Inspection, Shipping Permit at Letter of Acceptance para sa pagpasok ng pork products bilang bahagi ng biosecurity measures laban sa African swine fever. Aabot sa 3,404 na kilo ng iba't ibang frozen meat products ang kinumpiska ng mga otoridad kabilang ang pork mask, chicken breast fillet, boneless chicken leg meat, pork fat, mechanically deboned chicken meat at pork liver. Dinala ang mga nakumpiskang karne sa sanitary landfill ng Coronadal City para sa tamang disposal. Samantala, pinaalalahanan naman ng NMIS ang mga meat trader na sumunod sa tamang dokumentasyon at transport requirement upang matiyak ang kaligtasan ng pagkain at maiwasan ang pagkalat ng African swine fever. Samantala, arestado ang isang hinihinalang high-value drug suspect na nagtatrabaho bilang street food vendor matapos makumpiskahan ang tinatayang 6.8 million pesos na halaga ng shabu sa isang buy-bust operation sa Biñana, Laguna. Ayon sa Police Regional Office 4A o Pro 4A, nahuli ang suspect na kinilala lamang sa alias na Renan matapos umanong magbenta ng shabu sa isang undercover police officer sa barangay San Antonio. Nakumpiska sa suspect ang isang plastic sachet na naglalaman ng humigit kumulang 1 kilo o 1,000 na gramo ng hinihinalang shabu. Naharap ho ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at nananatili sa kustodiya ng mga otoridad. Arestado ang isang hinihinalang high-value drug suspect at isang senior citizen matapos makumpiskahan ng tinatayang 383,000 halaga ng hinihinalang shabu sa isang buy-bust operation sa Orion, Bataan. Kinilala ng mga pulisya ang suspect sa mga alias na Malik at Anto na kapwa residente ng Mountain View, Mariveles, Bataan.
Nasa kustodiya na ng Orion Police Station ang dalawang sospek at naharap sa mga kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Patuloy naman ang investigasyon ng Bataan Police Drug Enforcement Unit at Orion Police upang matukoy ang pinagmulan ng ilegal na droga sa lalawigan na nauna nang idineklarang drug-free sa Central Luzon. Samantala, pumanaw na ang Philippine Eagle na si Sawaga Dalwangan habang sumasailalim sa rehabilitation sa Philippine Eagle Center. Ayon sa Philippine Eagle Foundation, naging mabuti na ang kalagayan ng agila, lumakas, naging mas alerto, nakakakain ng mag-isa at maayos na tumugon sa gamutan. Ngunit bigla itong nakaranas ng matinding komplikasyon na nauwi sa pagkamatay nito. Naisagawa na ang paunang necropsy habang nagpapatuloy ang mga pagsusuri upang matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkamatay. Nasagip ang agila kamakailan sa isang kabundukan o sa bulubunduking lugar sa Bukidnon matapos na atakihin ng nasa higit 30 na mga unggoy. DZRH Sunday Updates. 5:07 na po ng umaga. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. DZRH Sunday Updates. Hoy, sa mga kababayan natin dyan na may lakad ngayong araw ng linggo, makibalita po tayo sa DOST Pag-asa, kaugnay po ng kalagayan ng ating panahon ngayong araw ng Sunday at sa mga susunod na araw. Ma'am Veronica Torres, meron po ba tayong inaasahan na sama ng panahon o meron po tayong good news ngayong araw ng linggo? Magandang umaga, Ma'am Veronica. Magandang umaga din po sa inyo dyan at sa ating mga taga-subaybay sa DZRH. Ngayong araw, wala tayong namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Para naman sa lagay ng panahon, southwest monsoon o habagat ang nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Northern at Central Luzon. Asahan nga rin natin na itong southwest monsoon ang magdadala ng makulimlim na panahon at mga kalat-kalat na mga pag-ulan dyan sa may Ilocos Region, sa may Zambales at Bataan. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, fair weather condition ang ating naasahan at may mga tsansa nga lang ng mga localized thunderstorms. Wala tayong gale warning sa kahit na anong dagat baybayin ng ating bansa. At yan nga muna pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres.
DZRH Sunday Updates. Maraming salamat, Ma'am Veronica Torres. Samantala, dako naman ho tayo dyan sa Leyte dahil meron isang senior citizen ang nasawi matapos mabundol ng isang single motorcycle. Ang buong detalye sa report ni RH32 Jimmy Angay-Angay. Jimmy? Isang 73 anyos na babaeng nasawi matapos mabangga ng single motorsiklo sa kabuuan ng National Highway, Barangay Caridad, Baybay City, Leyte. Kinilala ng PNP ang biktima si alias Bilen, residente ng Baybay City. Samantala, ang motorsiklong sangkot ay minamaneho ng isang 34 anyos na lalaki na residente ng Agusan del Sur. Batay sa paunang investigasyon ng Baybay City Police Station, patungo sa Barangay Caridad ang motorsiklo na mawalan umano ng kontrol ang driver at aksidenteng nabangga ang biktima na naglalakad sa gilid ng kalsada. Kapwa nagtamo ng pinsalang driver at ang biktima at agad itinakbo sa Baybay City Immaculate Conception Hospital para sa kaukulang lunas. Gayunpaman diniklara na dead on arrival ang matandang babae. Nang attending physician, dinala ng mga pulis sa motorsiklo sa Baybay City Police Substation 2 para sa kaukulang investigasyon at disposisyon. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH Sunday Updates. Maraming salamat RH32 Jimmy Angay-Angay. Samantala sa iba pa nating mga balita, patuloy ang palitan ng maanghang na patutsyada ng mga senadora kaugnay ng flood control scandal. Binweltahan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano si Senator Erwin Tulfo sa pagsasabi umano nitong mag-relax lang at dadating din ang blue ribbon sa pagbabalik ng investigasyon. Sa kanyang Facebook Live, sinabi ni Cayetano na hindi siya naiinip kundi ang publikong nag-aabang daw ng development sa flood control probe. Pero paalala ni Tulfo na siya ngayon ang chairman ng Blue Ribbon na nailatag na ng nooy committee head na si Senator Ping Lacson ang mga dapat gawin, bagay na nagresulta sa pagkaso sa kaalyado ni Cayetano na si Senator Jinggoy Estrada. Paliwanag ni Tulfo, sa tinawag niyang boy banat, kailangan munang mag-convene ng Blue Ribbon pagtapos ng July 27 joint session para sa sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Kinorek ni Senador Ping Lacson si Senador Alan Peter Cayetano sa pahiwatig nitong dumoble ang kanyang yaman dahil sa umano'y budget insertion. Sa kanyang social media post, sinabi ni Lacson na hindi lang nagdoble kundi 4 na beses pa ngang lumobo ang kanyang net worth mula noong umalis siya sa pamahalaan taong 2022. Pero giit ni Lacson, hindi ito dahil sa kickback kundi dahil sa kanyang pamumuhunan sa lehitimong negosyo tulad ng real estate nung siya ay private individual. Sa halip, bumanat pabalik si Lacson at sinabing si Cayetano pa nga ang may 6.79 billion peso budget insertion sa 2025 General Appropriations Act. Payo ng mamabata sa kapwa senador, huwag siyang mainip dahil may ghost project din umano sa Taguig na baluarte ng mga Cayetano. Handa na ang kampo ni Vice President Sara Duterte na i-cross-examine si National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag. Siya po ang huling testigo ng prosekusyon para sa Article 4 sa nagpapatuloy na impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Ayon kay Defense Spokesperson Michael Poa, pinaghahandaan na nila ang testimonya ni Matibag at handa silang subukan ang kredibilidad ng kanyang mga pahayag sa pagdinig sa July 21. Samantala, sinabi ni Matibag na handa siyang humarap sa Senado at tumestigo kaugnay ng investigasyon ng NBI sa umano'y grave threats ni VP Sara laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Vice President o First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Inaasahan naman ng House Prosecution Panel na magiging mahalaga ang testimonya ni Matibag kaugnay ng isinagawang investigasyon ng NBI sa naturang kaso. Iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation ang Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee kabilang ang posibleng mga paglabag sa mga isinumiteng dokumento kaugnay ng 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, posibleng magkaroon ng kasong perjury kung mapapatunayang may mali ang mga impormasyong nakasaad sa General Information Sheet ng FISGOC.
Aniya, nakakagulat na wala ang pangalan ni Senator Alan Peter Cayetano na nooy chairman ng FISGOC sa mga isinumiteng record. Sisilipin din ang posibleng paglabag sa anti-dummy law kung iba ang nakasaad na chairman sa records. Nilinaw naman ng NBI na nasa fact-finding stage pa lamang ang investigasyon na nakatuon sa umano'y kawalan ng liquidation sa 3.7 bilyong pondong inilipat sa FISGOC. Binatikos ng Malacanang ang naging pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi umano inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 10,000 pesos na ayuda para sa mga Pilipinong apektado ng COVID-19 pandemic. Sa isang pahayag, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na maglalabas sila ng ebidensya para kontrahin ang umano'y kasinungalingan ni Cayetano. Dagdag pa ni Castro, naghahanap lang umano ng masisisi si Cayetano imbes na akuin ang kanyang umano'y kapabayaan sa kanyang trabaho. Matatandaan sa isang Facebook Live, sinabi ni Cayetano na noong 2021 hanggang 2022 ay marami pa ring mga Pilipinong hindi pa nakakabangon dahil sa pandemya, pero tinanggihan umano ito ni Pangulong Marcos noong manalo siya sa eleksyon. Nanawagan si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa mga nagnanais magpayaman na huwag gawing daan ang pagpasok sa gobyerno. Ayon kay Remulla, naantala ang pag-unlad ng bansa dahil may mga opisyal na ginagamit ang kanilang posisyon sa pamahalaan upang magpalaki ng yaman. Hinihikayat din niya ang publiko na maging mapagmatsyag at questionin ang mga opisyal na may malinaw na conflict of interest sa kanilang mga tungkulin. Binigyang diin ng Ombudsman na patuloy pa rin problema ang pagpasok ng ilang contractor sa Kongreso upang maimpluwensyahan ang pagbalangkas sa ng mga batas na pabor sa kanila. Pinaalala rin ni Remulla na ipinagbabawal sa ilalim ng Section 3 ng Republic Act 3019 ang pagkakaroon ng direkta o hindi direktang financial interest ng mga opisyal sa mga transaksyon o kontratang kanilang pinakikialaman na may kaugnayan sa kanilang tungkulin. Tuloy pa rin ang kaso laban kina Senator Joel Villanueva at Senator Cheese Escudero. Ito ang iginiit ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa gitna ng mga aligasyong makaapekto sa mga kaso ang pagligtas ng dalawang senadora sa kasalukuyang Senate Majority Block. Si Villanueva ay pinangalanan ni DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na umano'y tumanggap ng 150 million pesos na kickback para sa multi-purpose building project sa lalawigan. Samantala, si Escudero naman ay inakusahan ding nakinabang umano ng pera mula sa flood control project sa bagay na marin nitong pinabulaanan. Pagbibigay diin ni Remulla, nagpapatuloy pa rin ang case build-up laban sa dalawang senadora. Sila may kasapi ng mayorya o minorya ng mataas na kapulungan. Itinanggi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na pinupuntirya nila ang mga senador mula sa bagong Senate Minority Block. Ayon kay Remulla, walang katotohanan ang mga alegasyong tinatarget at iniisa-isa nilang kasuhan ang mga miyembro ng bagong minorya sa Senado. Git ng Ombudsman, wala silang sinisino at lahat ng mga lumalabag sa batas ay tiyak na makakasuhan. Mahalaga rin aniyang bigyang diin ng karamihan sa mga nakakulong ngayong senador ay dati na nilang kaalyado. Malinaw na indikasyon na wala silang pinipili sa pagpapanagot. Matatanda ang kinasuhan ng obstruction of justice sina Senador Robin Padilla at Alan Peter Cayetano dahil sa umano'y pagtulong nila kay Senator Bato de la Rosa para makatakas sa Senate premises sa kabila na kinakaharap nitong arrest warrant mula sa International Criminal Court. Samantala, nagpapatuloy naman ang case build-up laban kina Senator Joel Villanueva at Cheese Escudero na pawang lumipat sa mayorya. Samantala, pinahihigpitan ni Ombudsman Boying Remulla ang requirements sa mga kakandidato sa politika pagdating sa kanilang conflict of interest. Mungkahi ng opisyal sa inere sa programang DZRH Executive Session, dapat i-under oath ng COMELEC ang mga tatakbo sa kanilang Certificate of Candidacy. Sa ganitong paraan, ani ni Remulla,
Madi-disqualify ang mga kandidatong magkakaroon ng false declaration pagdating sa mga kanilang koneksyon sa mga kontrata o negosyong maaaring maging salika sa graft and corruption. Pakinggan po natin si Ombudsman Boying Remulla. Na baguhin natin yung certificate of candidacy. Ayan, importante. Na mayroong sworn statement na walang conflict of interest. Yan, importante yan. Papasok sila Siguraduhin mo lang susunod si George Garcia. Sabi, wala bang isa pang walang Kasi dapat yan maging ano yan. Hindi ikaw naman. No? Dapat maging part yan ng ano. Wala, kaibigan mo ako, hindi ko kaibigan yan. George, ginagawa naman niya. Ano ka? Nagsalita ka na, disqualified ka dapat. Tama. Oo. Nagbabala si Ombudsman Boying Remulla laban sa ilang abogado na nagtatangka umanong itago ang yaman ng kanilang kliyente na iniimbestigahang sangkot sa katiwalian. Sa programang DZRH Executive Session, sinabi ni Ombudsman Remulla na may natanggap siyang impormasyon na may law office na nag-iimbento ng beneficial interest sa iba-ibang ari-arian. Hindi naman tinukoy ni Remulla ang law office o mga abogado na sangkot umano sa tangkang cover-up. Pero babala nito, kakasuhan ng accessory to the crime ang sinumang masasangkot na abogado. A law office has been trying to invent, nag-iimbento sila ng beneficial interest sa ibang properties na pinag-uusapan ngayon at aming inimbestigahan. Para sa Forbes Park yan. Kino-cover up nila. Kaya sinasabi ko nga, do not commit a crime On top of while practicing your law. Because you will be an accessory. Ang ibig mo sabihin, Ombudsman, sa madalit salita, gumagawa na sila na kunwari may-ari kuno. Accessory na nga eh. Buong mga Meron na properties. classification kagad yan, accessory to the crime yan. Pag kayo nag-invento dyan ng bagay-bagay tungkol sa beneficial interest na hindi naman totoo, mahuhuli namin yan. DZRH Sunday Updates. 5:23 na po ng umaga.